Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at panindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo. Ito ang Tambalang, JK Magracia at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-26 ng Agosto 2025. Magtungo po tayo ngayon sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO main office in Quezon City continue client services amid government work suspension. Film teachers share global expertise to strengthen PH education sector. Interagency efforts bolster poverty reduction strategy and policy reforms. CFO main office moves to Pasay starting September 1, 2025. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The CFO main office in Quezon City will operate with a skeleton staff today, August 26, 2025, despite the issuance of the Office of the President Memorandum Circular No. 94, which suspends work in government agencies in Metro Manila that are non-vital due to the weather. This effort of CFO is to ensure that constituents with confirmed appointments and urgent concerns, such as expiring visa, will still be given assistance despite the general work suspension. Meanwhile, CFO extension offices in Baguio City, Cebu City, and Davao City will remain fully open and provide normal operations. For the latest advisories and updates, the public is encouraged to visit the official CFO website and Facebook page at CFO.gov.ph. In other news, with the team empowering teachers in reaching minds, the Association of Film Teachers of America Incorporated, or AFTA, a longtime partner of the CFO's Linkapil program, successfully conducted the final leg of the Balikturo Caravan 2025 in partnership with the Association of Private Schools, Colleges, and Universities, or APSCU Region 1.
The series of trainings and seminars which started last July has reached various academic institutions nationwide, bringing valuable knowledge transfer and skills advancement to Filipino teachers. The Northern Luzon leg gathered nearly 150 educators from private schools and universities across Metro Dagupan, Metro San Carlos, La Union, Western Pangasinan, Ilocos Sur, and Ilocos Norte. Among the highlights were discussions led by former Deputy Undersecretary Dr. Lorna Digdigno on professional learning and development, and AFTA Vice President for Teaching and Research Dr. Rizalina Labanda on the science of reading. On the other hand, the National Anti-Poverty Commission's Technical Action Officer Technical Working Group met on August 20, 2025 with the participation of government agencies, sectoral representatives, and the Commission on Filipinos Overseas. This gathering was crucial in reviewing the country's poverty reduction programs, assessing progress, and shaping new policy directions to ensure that efforts to combat poverty remain relevant and effective. At the core of the discussions were updates on the Philippine Poverty Reduction Strategy 2025, the first semester NAPSI Accomplishment Report, and new policy recommendations. The meeting also tackled sectoral proposals, interagency updates, and guidelines for the Local Poverty Reduction Action Plan, recognizing that addressing poverty requires broad and united actions. Representatives from the CFO highlighted why migrant voices must be included in poverty reduction strategies, not only because millions of Filipinos abroad support their families through remittances, but also because they play a crucial role in driving national development. Another CFO update. The Commission on Filipinos Overseas is reminding all clients and stakeholders that its main office will be transferring to a new location beginning Monday, September 1, 2025. Operations at the Upper Class Tower, Quezon Avenue Corner, Scout Reyes Street, Diliman, Quezon City will formally cease on the same date. All transactions will thereafter be conducted at the new address, 9th floor, Next Gen Tower, C4 Road, EDSA Extension, Pasay City. Clients who have confirmed appointments from September 1 onwards are advised to proceed directly to the new office. Entry will be strictly limited to those with official transactions, and all visitors are requested to observe a smart and casual dress code. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, tampok natin ang Philippine Stock Exchange upang bigyan tayo ng kalinawan tungkol sa investing in the homeland, how overseas Filipinos can participate in the Philippine stock market. Alamin kung paano makapagsimula ang ating mga kababayan na nasa abroad sa pag-invest, ano ang mga benepisyo at paano ito naging tulay sa paglago ng sariling ipon at ng ekonomiya ng bansa. Sa ating mga viewers at listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan at babasahin po namin ito mamaya lamang. Tayo po ay kasulukuyang live na papanood at napapakinggan sa Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Ayan, so upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol po sa Philippine Stock Exchange, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin. Let us all welcome Mr. Mark Frederick Visda, Capital Markets Development Division Head ng Philippine Stock Exchange. Magandang umaga sir at welcome po sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga, RK and Attorney JK. No, maraming salamat sa pag-imbita sa Philippine Stock Exchange dito sa inyong show. Ayun. Opo, maraming salamat din po at pinunlakan niyo po kami na pumunta pa dito ng live. At unang-una, good morning po ulit sa inyo, sir. Magsisimula na po agad tayo. Unang-una po para lang po mapakilala niyo sarili niyo at saka po yung ginagampanan niyo pong role po sa PSE. Maaari niyo po bang bigyan ng linaw to para sa ating mga listeners and viewers? Sige, sa yung trabaho ko po sa PSE iilan din yung roles ko. Isa na doon ay yung investor education. So pagtulong sa mga mamamayan na matuto at malaman kung ano yung Philippine stock market at kung paano makakapag-invest. Kaya andito kami ngayon para
hopefully mabigyan ng impormasyon yung mga kababayan natin na ano nga ba yung Philippine Stock Exchange at ano yung pwede nilang gawin, no? Lalo na yung mga gustong mag-invest at magkaroon talaga ng, I would say, totoong connection, no, sa Pilipinas, no, kahit man nasa labas na sila ng bansa. So, sir, ano po yung Philippine Stock Exchange? Yung Philippine Stock Exchange, no, siguro ang kadalasan na alam ng mga tao kapag naririnig yun, yan yung pwede ako mag-invest o mag-trade sa mga shares ng mga kumpanya, no, sa Pilipinas. I think yun yung talagang alam nila na kaagad na pag sinabi stock market, ayan, mag-i-invest ako dyan. Pero yung siguro hindi nila alam, no, yung stock market din, ang pwede ring actually mag-raise ng pera o kumuha ng funds, no, yung mga kumpanya natin sa Pilipinas para mapalago yung mga negosyo nila. No, so kapag pumunta ang isang kumpanya sa stock market, no, ibig sabihin nagbebenta siya ng mga shares niya, no, para sa mga investors. At yung mga investors naman, kung may paniniwala ako sa negosyo na to na pinapatakbo ng isang magaling na negosyante, pwede ako maglagay ng pera, no, sa negosyo niya. Kung mag-i-invest ako, bibili ako ng shares niya at magiging part owner ako ng negosyo na yun. Ayun, sir. Sir, so bakit naman mahalaga para sa mga Pilipino, lalo na ang mga nasa ibang bansa, na mag-isip tungkol sa pag-invest sa Philippine stock market? Naku, napakahalaga niyan, no, RK, kasi kung gusto mong tumulong na sa ekonomiya natin, may mga negosyante gustong lumago yung negosyo nila at kailangan nila ng pondo. No, so pag pumunta sila sa stock market, magbebenta sila ng mga shares sa mga investors at yung pera na ibibigay ng investors, pwede nilang gamitin. Kapag lumago yung negosyo nila, no, dumami yung, sabihin natin, ng mga branches nila, dumami yung mga produkto nila, nakakapag-generate to ng mga trabaho, no, para sa mga Pilipino locally. Kaya yung mga nasa abroad, kung mag-i-invest kayo sa stock market, no, makakatulong pa kayo sa paglago ng negosyo at na eventually, no, mapupunta sa pagdami ng activity sa economy natin. Kaya napakahalaga para sa mga Pilipinos, lalo na yung mga nasa abroad, if gusto nyong tumulong, no, hindi lang yan kumbaga magbibigay ka lang ng pera sa mga NGO, sabihin na natin, or sa mga social services, but if you also want to help yung mga negosyo na lumago, hindi necessarily yung mga malalaki, no, but especially yung mga maliliit na negosyo na kailangan ng kapital para gumanda yung negosyo nila, mag-benefit, dumami yung trabaho, at umakas yung economic activity sa bansa. Yan, dapat pag-isipan natin na mag-participate sa stock market. Ayun, ang ganda nung sinabi nyo, sir, lalo na yung sinabi nyo na hindi lang ito mag-benefit yung individual, makakatulong pa siya sa development ng ating bansa. Ngayon, sinabi nyo na kung gaano ka-enticing to at ito yung magiging benefits sa atin, paano ba yung mga requirements para makapag-invest po? Paano sila makakapag-participate sa capital market natin, sa stock market, kung ano man po? Yan, magandang tanong, no, Attorney Jiggy. Ngayon kasi, di ba, napakadali na ng buhay dahil sa teknolohiya. Ganun din, no, sa pag-invest, pag-open ng account sa stock market. Unang-una, mamimili sila ng kanilang stockbroker. No? May mga stockbrokers sa PSE na accredited, no, ng PSE, and dito lang sila makikipag-deal dapat, no. Minsan iwas tayo sa mga nagpapanggap. May makikita silang listahan, no, sa website ng PSE, www.pse.com.ph. May directory po kami ng mga brokers doon. Pero siguro kung you're a Filipino living abroad, maganda siguro yung piliin mo yung may online na capability, no. Sa totoo lang, kayang-kaya mo na gawin to lahat sa online, whether sa website, magsasubmit ka ng mga dokumento na kailangan, or even sa cellphone, no. Meron tayo mga brokers, may online apps. Meron din sa mga popular na mga apps na kilala nila, GCash, Maya, meron din doon. Pwede rin doon mag-open ng stock market account. Pagkatapos nun, no, pagkatapos ibigay yung mga i-upload yung mga documentary requirements, yan, lalagyan mo na magno-nominate ka usually ng bank account
no? Kung may bangko kayo, may account kayo dito sa Pilipinas, no, yung BID, kung anumang bank 'yan, pwede nyo i-nominate yung account na 'yon at doon na lang kukunin, May no, sasabihin yung kang pera. bank, partner naman namin yata yun. Kahit ano pwede. May kahit mga ano. brokers po na tumatanggap kahit anong bank. Kaya ayun. Pero karamihan naman po ng bangko, yan, pwede. Akala ko pwede. babanggitin ni Sir ang BDO kasi partner po natin Ayan. ang Pwede rin. Yan. Ayan. So, nabanggit niyo Sir kasi kanina na parang marami tayong mga options para sa mga overseas Filipinos, yan tulad ng mga parang platforms. Ngayon, paano po ito parang maaaring gawing oportunidad para makapag-invest sa stock market? Nabanggit niyo po kanina na meron tayo sa e-wallets like si GCash and si Maya. Pwede niyo po ba akong bigyan ng background kung ano po ba yung mga ginagawa nun at bakit po siya beneficial at mas madali kung sa e-wallet tayo? Yun. Oo. Kasi 'di ba mga Pilipino sanay na gumamit ng e-wallets magpadala ng pera, magbayad ng bills, yan din, ganun din no sa e-wallet kasi nandoon na kumbaga yung impormasyon mo personal information. Kung kinakailangan mong mag-open ng account, talagang napakadali na. Ilang taps na lang yan ng daliri mo sa phone at makakabukas ka na kaagad ng account. And then yung pera mo naman sa e-wallet, pwede na rin diretso sa account mo, sa stock brokerage account mo, no? So pwede ka na rin mag-trade. Itong mga e-wallet na to, yung mga ganyan trabaho at marami nang tayong mga Pilipino na bibiktima niyan. Dahil doon, meron din tuloy mga parang aversion yung mga iba nating mga kababayan tungkol sa pag-i-invest sa mga ganung platforms. Kasi yun mismo yung ginagamit na platforms Ano po ba yung mga pwede nyo mabigay na advice at tips sa mga ating mga kababayan na may intention na mag-invest gamit yung mga platforms na sinasabi nyo, sir? Para makaiwas sa mga scammers, ganun po. Yun nga, unang-una, tumingin muna sila siguro sa tamang sources, no? Kung talagang broker ba to sa PSE o accredited, kasi madali lang ho yun, pupuntahan nyo lang ho yung PSE website, may directory lang ho yun na nakalagay. At saka kadalasan ho ngayon, no, yung mga brokers natin, dahil high-tech na tayo ngayon hindi na ho yan diretso kumukuha ng pera sa inyo. Kaya nagno-nominate na ho kayo ng bank account para dun ho actually i-connecta yung inyong stock brokerage account para hindi tatangayin yung pera nyo, kumbaga. Nakakonekta yan sa inyong bank account, hindi ho yan mahahawakan ng kahit sino yung pera. Diretso, electronic po lahat yan, pati pagbili nyo ng shares ng listed company, no? And then, siguro pangalawa, yung stock market po, hindi rin po ito get rich quick na scheme. Maganda yun. Magandang paalala yan. Siguro gusto nating sabihin, ang kagandahan ng stock market, no, nag-i-invest po talaga kayo, bumibili kayo ng shares at nagiging may-ari din kayo, part owner ng mga malalaking korporasyon. Maski maliliit, no, sa Pilipinas, yung mga kilala nating mga brands, yan, may mga Jollibee, Ayala, SM, yan yung mga kilala natin, no. Doon po tayo mag-invest, hindi kung saan sa ang kumpanya na minsan ngayon lang natin narinig, talaga bang meron yan, no? Sa stock market po, yan ang ginagawa ng PSE bago po yan maging mapayagan, no, na makapag-invest kayo. Meron ho kaming team na sinusuri po, yung bawat kumpanya. Kumbaga, viable ba to? Kumikita ba to? May potential ba tong kumita pa? Yan po yung ginagawa ng PSE. Kaya, mas maganda ho, no? Pag doon tayo titingin sa stock market mismo, yung listahan ng mga companies natin, meron po tayong mahigit sa 240 listed companies. Yan, pwede po. And ang kagandahan din po, no, sabi ko nga, hindi get rich quick scheme. May mga kumpanya po sa PSE nagbibigay ng magandang dividendo. Yan, kung tuloy-tuloy lang po kayo mag-invest, yan, habang lumalaki yung pera nyo, then dividends na nakukuha nyo, gumaganda rin, lumalaki.
Ayun. Sir, gusto ko lang sana maitanong ito dahil lang PSE at ang CFO, ang Commission on Filipinos Overseas, ay nagkaroon ng partnership recently po at nagkaroon po tayo ng ceremonial signing. So, paano naman po makakatulong ang CFO sa pagpapalawak ng kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa stock market? Yan, magandang binanggit mo yan, RK, kasi meron kami ginagawang survey, taon-taon to, tawag namin Stock Market Investor Profile. Sa ngayon, meron tayong almost 3 million lang na accounts, sa stock market. Napakakonti kung iisipin mo, mahigit 100 milyong Pilipino, di ba? And marami ding nasa abroad. Ang overseas Filipinos na may stock market account, mahuhulaan niya kung ilan. Less than 1% of that 3 million. So napakakonti, and yung partnership ng PSE at CFO, yun talaga yung objective namin, na mas maparating yung information na yun kasi sayang yung oportunidad. Kumbaga, nakikita natin may mga kumpanya sa Pilipinas lumalago. Paano tayo magiging bahagi nun, di ba? Magiging bahagi tayo kung makakapag-invest tayo sa kanila. Yung mga profits, yung mga kita na nakukuha ng mga kumpanyang to, kumbaga maaambunan tayo through dividends, and kung tumaas din yung presyo ng kumpanyang yun, pwede kang kumita, capital appreciation, pag binenta mo yung shares mo, binili mo na mababa, binenta mo na mataas, yan, pwede kang kumita dyan. So, sa CFO, nakita namin marami silang programa para sa mga overseas Filipinos. Meron yung Balinkbayan portal. Yan, talagang nakita namin, napakadaming impormasyon dito. Maisama man lang, kung yung investing sa stocks, kumbaga kung nakaipon ka na ng pera, saan mo pwede ilagay? Yan, pwede sa stock market. Nakita din namin very active yung PesoSense na Facebook page. Yes. So, talagang 1 million followers talaga. I know, talagang nakita namin ito pwede kasi napakaganda ng content na nandun, At gusto lang namin as PSE, as an organization, makatulong, makapagbigay ng magandang content na magagamit ng mga kababayan natin abroad. Ayun, natutuwa kami, sir, na nakikita ninyo yung mga possible na mga areas na may opportunity tayo, CFO at PSP, na magtulungan. Yan nga, binanggit nyo na yung aming PesoSense program, yung link appeal natin. Ngayon, sir, bago ako maligaw, kasi ito na, live question po galing sa isa sa ating mamasugid na viewers, si Angela Villa. Ang tanong niya, ano po ang payo ninyo sa mga overseas Filipinos na baguhan sa stock market at medyo nangangamba sa risk ng pag-invest? Ayun, importante yan. Mapakaganda. Hindi pa siya sigurado. Malaman na tanong. Siguro para sa mga baguhan, ang una-una natin gawin, siguruhin natin meron tayong pera na pang-invest. Pagkatapos, magbukas na kayo ng account. May mga brokers po tayo na hindi kailangan ng minimum investments para makapagbukas ng account. And then, pagkatapos po simulan natin na maliit. Maliit lang yung ilagay na pera. Start small. Actually, pinakamaliit po na halaga na pwede nyong invest sa stocks is 500 pesos. By next year, pwede na ho yan mga 10 piso, yun ang 20 pesos. Yan, pwede gagawin natin ganun, mas maliit. Pero sa ngayon, minimum is 500 pesos. At ang siguro kung hindi ka pa marunong kailangan mo rin mag-aral, pero kung hindi ka pa sigurado kung ano yung bibilihin, ano ba yung mga kumpanyang pinaniniwalaan mo, kumpanya sa Pilipinas? Marami yan, 'di ba? Yung mga kumpanya na kumbaga tinatangkilik mo. Kung sa mall ba, ano ba yung mga mall na lagi mong pinupuntahan? Sa mga kainan, ano lagi yung mga pagkain na lagi mong kinakainan? Yan, yung mga produkto at mga brands kumbaga na pinaniniwalaan mo, kasi ibig sabihin, 'di ba? Maganda yung may mga na-attract yan ng mga customers at kumikita yan. Kaya kung first timer ka, makikita mo naman sa website ng PSE, andun lahat ng mga listahan ng mga kumpanya, sino ba dito yung mga kilala natin. At yung iba pang impormasyon, yan, marami pa yan, kailangan pag-aralan. Sino yung mga nagbibigay ng dividendo,
at sino yung okay yung management ng kumpanya. Kumbaga makilala natin mga negosyante. Ayun. Oo. Meron pa ho tayong pumasok na isa pang katanungan mula po kay Rowena Villa Fernandez. Baka magkamag-anak yata to. Paano po nakatulong ang pag-invest sa stock market para sa long-term financial security ng ating mga overseas Filipinos at kanilang mga pamilya? Yan, napakagandang tanong. Kung sa long term lang din investing, ang stock market talagang historically meron tayong ebidensya na magandang performance. Magandang performance, no? Actually in the last 15 years, at least 7% per year, no, yung return yan, no, sa pag-invest sa stock market. Actually pwede pa yan tumaas hanggang yung ekonomiya natin patuloy ang pagtaas, patuloy ang pag-grow. Yung stock market talagang patuloy lang din yan na aakyat, no? Tsaka hanggat nadadagdagan yung mga kumpanya na pwede mo pag-investan, talagang yung stock market buhay na buhay yan, no? Siguro yung long-term financial goals ng mga kababayan natin abroad, pwede na patuloy ka lang maglagay ng pera sa stock market, no, sa mga kumpanyang pinaniniwalaan mo. Kasi ito mga to, tuloy-tuloy lang din lumalago, and gano'n din yung pera mo, no? Kung nakakatanggap ka ng dividendo taon-taon, yan, pwede yan mapunta sa ipon mo towards your retirement, or kung may kailangan kang bilhin later on, may kailangan kang gastusin na malaki, dahil very liquid yung stock market, no, madali mo lang din siya maibebenta. Kung kailangan mo ng pera bigla, nangailangan ka, yan, madali lang. Yun, talagang makikita natin, no, maraming tao na nag-i-invest for the long term. Makikita mo rin, no, meron nga isang kumpanya na 50 years listing anniversary sa stock market. Oh, wow. Hindi mo pwedeng banggitin lang. Hindi ko pwede banggitin, pero ang siguro nakita namin umakyat siya ng 8,000% in those 50 years. No? So kung bumili ka day one ng kumpanyang yun, talagang walang kumita talaga yung pera mo. Ayun, sobrang ang dami ko pang gustong itanong sana kay Sir pero medyo limitado ang ating limitado na yung oras natin. Siguro Sir, na lang po, para sa mga tagapakinig natin abroad, mga viewers and listeners natin, na lang po, final message na lang patungkol po sa pag-participate sa capital markets at yung current na outlook ng ating ekonomiya patungkol dito po, Sir. Sige, siguro yung final ko na lang, no, sa mga nakikinig na ating mga kababayan, kung gusto nyo, lalo na 'di ba sinasabi natin sa CFO yung diaspora engagement. Yan, napakahalaga. Kung gusto nyo manatiling konektado sa Pilipinas, no better way than to do that by being invested sa mga kumpanya dito sa Pilipinas, no. Ang sa karanasan nga namin, kung hindi ka negosyante, hindi ka magaling sa negosyo, edi makisabay ka na lang dun sa talagang marunong magnegosyo. 'Di ba? Ang dami nating kilalang negosyante diyan na magaling, at yung pera natin, yung ipon natin, kailangan natin alagaan. Ilagay natin sa legitimate na investment instruments tulad ng stocks, no, sa PSE. And siguro yung outlook sa ekonomiya, Attorney JK, ako eternal optimist ako eh. Kumbaga, sa dami natin Pilipino, puro mga bata pa mga Pilipino, 'di ba? Patuloy na aakyat yung ekonomiya natin kasi very productive eh. Ang mga workers sa Pilipinas, makita mo yung mga kabataan ngayon, bukod sa gastos, marunong din sila mag-invest. No, magugulat ka, hindi lang sila puro gastos pero marunong sila. Kaya sana pati yung mga overseas Filipinos natin, no, the more na mas maraming mag-participate sa stock market, magiging mas active, mas healthy, mas vibrant, mas nakakaengganyo mag-invest. Kaya yung mga kababayan natin, kailangan natin ng inyong partisipasyon, no, para mag-benefit din kayo
no sa growth story ng ng Pilipinas, and no better way to represent that than the stock market. Ayun. Maraming salamat po Mr. Mark Frederick Visda sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa talakayan ngayong araw. Ayun. Maraming salamat din po sa ating mga viewers at listeners na patuloy na nakinig. Ayun. Maraming salamat. Thank you, Sir JK and RK. Ayun po. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.